di ba? Anong field ng science ang trending ngayon? Biology, syempre. Dami kaya. Genetics. Science and technology. Teka lang, ano ba talaga? Biotechnology. Biotechnology? Biotechnology. Guys, what's up? Ano yan? Tungkol sa electronics? Mag-iimbento ng mga gamot, ganyan. Biotechnology. Pagkaparami yata ng buhay yun Biotechnology. Hindi tungkol sa buhay. Kasi gawa ng bio, tas technology. Siguro itong maraan tungkol sa kung paano masisib ang buhay. Halimbawa, pag medical, gano'n. Ang biotechnology ay isang modernong teknolohiya na gumagamit ng organismo o parte nito upang makagawa ng mga produkto at mapaganda pa ang katangian ng ibang organismo. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo? Ang biotechnolohiya ay nagsimula pa kung prehistorikong panahon. Katulad na lamang ng mga Ehipsyo noong 4000 BC. Sinasagawa na ito ng mga Egyptian sa paggawa ng alak at tinapay sa pamagitan ng paggamit ng yeast o libadura. Noong namang 1760 BC, inimbento ng mga Sumerians ang paggawa ng alak o brew. Noong namang 3000 BC, ginawa ng mga Peruvians ang crossbreeding ng patatas upang mapaunlad ang kanilang ani. Simulan mo! Biotech products Okay, isa ko na. Beer. Man! Ang suka! Toyo. Gatas na ginawang cheese. Patatas na ginawang vodka. Fruit juice na ginagawang wine? Alak. Patis. Ano yung Tayana? Parang alas lahat ng sinabi natin tungkol sa fermentation. Sa fermentation, ang mga microorganism tulad ng bakterya, yeast at mold ay inahalo sa mga sangkap na nagbibigay pagkain sa kanila. Sa prosesong ito, ang mga microorganismo ay nakakagawa ng dalawang produkto, ang gas ng carbon dioxide at alcohol. Ang mga halaman o hayop ay tinatawag na GMO or Genetically Modified Organism kapag ito ay sumailalim sa paglilipat-lipat ng mga katangian upang makabuo ng mas dekalidad na organismo. Ang mga biotech crops ay nakakapagbigay ng mataas na ani, nakakapagbawas ng gasusin sa pagsasaka, nakakapagbigay ng kita o tubo, at nakakabuti rin ito sa kalusugan. Curious lang ako, may mga panganib bang naidudulot ang genetically modified crop? Maaari siyang makapag-introduce ng allergens, mutagens, teratogens, at carcinogen o nagkakos ng cancer. Maaari rin ang target na peste ay makapag-develop ng resistance o immunity sa mga toxins or lason na laan lamang para sa mga ito. Maaari din ang mga toxins na ito ay nakaka-apekto sa iba pang mga organismo. Lahat ng toxins na ito ay hindi nakaka-apekto o nakalalason sa mga tao. At lahat ng lagi o sobra ay masama. Ganun pala yun. Noon! Mga artista ay nagpapabanat para hindi kumulubot ang mukha. Ngayon! Ang mga artista ay nagpapa-stem cell na para walang wrinkles at manatiling mukhang bata. Hindi naniniwala si Beatrice na anak niya si Celine. Dahil sa DNA fingerprinting, napatunayan niya na anak niya si Celine. Ang pandesal wala pang malunggay. May budong na. Ang corny ngayon. Good afternoon, kapamilya. Welcome to Biotech Deal or No Deal.
welcome po natin ang player natin ngayong hapon. Yung nagmula sa City of Smiles, Bacolod City! Please welcome, Papi! Okay, let's hear your story. Roll VTR! Kabuhayan po namin ay pagsasaka. Nang mag-ondoy, halos wala kaming inani. Nasira lahat ng pananim. Kaya po ako sumali sa Deal or No Deal ay para maiuwi ang golden rice para sa pamilya ko. Bang ka ba? Di naman masyado. Okay, pasok! Parang kamukha may isa sa mga 6K namin. Salamat! Now, choose your briefcase. Okay, I choose briefcase number 2. Okay, now let's start the game. Choose two briefcases. Number 6. Nandaline, come on down. GM Patatas! One more briefcase. Briefcase number 3. Tamilin, open your briefcase. GM Kalabasa! Okay, Pop Jin, buksan na natin napili mong briefcase. Golden rice! Golden rice! Golden rice! Golden rice! Golden Rice! Tamilin, buksan mo na ang briefcase number 5. Guys, it's now turn to choose. Mag-i-stay tayo sa synthetic na chemical or gagamitin natin ang biotechnology para sa mas masaganang ani. So, is it a deal or no deal? Biotechnology, deal!